ng Department of Public Works and Highways na magtayo ng elevated EDSA bilang solusyon sa masikip na trapiko. Pero malamang hindi raw libre po ang naturang kalsada dahil kailangang may toll na babayaran ang mga motoristang daraan. Nakatutok si Lia Manyala. Araw-araw ng problema ang buhol-buhol na traffic sa EDSA. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ilang daang libong sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw. At kung nagiinit na ang ulo mo sa ilang oras na pagbiyahe sa 22 kilometrong highway, may nakikita ng solusyon ang DPWH. Pinag-aaralan na raw nila ang paggawa ng bagong EDSA. Sa plano ng DPWH, sa ibabaw ng EDSA ngayon gagawin ang bagong EDSA, kapantay ng MRT. 3 lane sa magkabilang direksyon ang itatayo. Sa mga bahaging may flyover, mas itataas pa ang elevated EDSA. 3 entry at exit ang ilalagay, isa sa Quezon City, Green Hills at Makati. At tulad ng NLEX at SLEX, posibleng magbayad ng toll ang mga motorista pagdaan dito. We will build it on top of EDSA. In other countries, 3 levels na tayo. Pinag-iisipan pa lang natin kung sa second level tayo, no? 50 bilyong piso ang estimated na halaga ng proyekto. Posible raw pondohan ito sa pamamagitan ng Official Development Assistance ng ibang bansa o di kaya ay ipasok sa mga programang popondohan ng Public-Private Partnership o PPP. Pero suhestyon ng mga senador, tunnel na lang ang ilagay ng DPWH. Bagamat mas mahal daw ito, sabi ni Singson, masusi rin nila itong pinag-aaralan. Makailang ulit naman humingi ng sorry si Singson kanina sa ilang senador, partikular kay Senador Alan Peter Cayetano. Nainis kasi si Cayetano sa tila hindi raw pagbibigay pansin ng DPWH sa mga road projects na kailangan ng tagig. Kung taga saan si Cayetano. Namp-off nyo yung project for the last 10 years. Is this the way that we're going to be treated here? I don't think his budget is important. Your Honor, I apologize for that lapse. I will have to correct what has happened. Pagkatapos ng budget hearing, nagkaayos din ang dalawa. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Nakiisa ang GMA Network Incorporated sa kampanyang Magsama-samang Mag-anak sa Hapagkainan na pinangunahan ng food company na Mond Nissin. Hinihikayat nila ang publiko na magsalong mag-anak sa oras ng pagkain para raw mapalalim ang magandang samahan at mabigyan ng pagkakataong makapag-bonding. Nanguna sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Algozon at GMA President and CEO Gilberto Duavit Jr. sa pagpirma ng kanilang panata para siguraduhin kasama nila sa hapag ang kanilang mga mahal sa buhay. Well, because I believe in having the family bonding together and doing things together, not only praying together. We can always, no matter how busy anyone is, kung talagang kailangan niyang gawin, he can put the time for that. Maging ang kapuso star na si Mark Heras, nakiisa rin sa kampanya. Nanawagan naman ang pamunuan ng GMA Network at Mond Nissin na makiisa ang publiko sa tinaguriang National Family Day na gaganapin sa 26 ng Setyembre. Ako'y nananawagan sa ating mga kapuso na sa 26 siguraduhin natin sa abot kakayanin na makahalubilo, makasama natin ang ating mga pamilya for one meal on that day. Why don't we remind parents and their children about the value of eating together, just laughing together over shared meals. Ang important kasi is communication, open communication with your children, and yung maramdaman nila na they are valued in the family. Sang-ayon si Gabby Eigenman na ipa-DNA test ang magiging baby ng kapatid niyang si Andy. Wala raw problema kahit hindi akuin ng ama ang baby dahil full support naman daw dito ang pamilya Eigenman. Yan ang chika ni Lars Santiago. Laking pasasalamat ni Gabby Eigenman na ipinagkatiwala sa kanya ng GMA ang papel ni Desmond, ang kontrabida sa munting heredera.
Dahil daw dito, mas napapansin siya ngayon ng mga tao saan man siya magpunta. Yun nga lamang, ang mga fans ni na Christopher Martin at Joyce Ching, tila pine-personal daw siya. May mga tweet at message na natatanggap si Gabby mula sa mga fans na galit sa kanya. Kaya nga nananawagan ako sa mga fans ng Chris Joy, Christopher Martin, tsaka Joyce Ching, tsaka sa mga ibang mga fans pa na galit na sa akin. Trabaho lang po ito, wala pong personalan. Isa si Gabby sa mga artista ng PPL Entertainment na ipinresente tong weekend. Natuwa si Gabby sa pagdating ng kapatid niyang si Andy Eigenman. Inulit-ulit ni Gabby ang hindi nagbabagong suporta ng buong Eigenman clan kay Andy. Andito kami to support Andy. We've been here naman, kahit naman since bata pa siya halos lahat man ng mga kapatid ko, like, especially me, I've always made it a point na kung ano man ang tatahakin nila sa kanilang buhay, I make it a point na I'll be there, I'm always here. Of course, I'm very happy and I'm very thankful about it. Thank you po. Nagbigay rin ng reaksyon si Gabby tungkol sa kahilingang DNA test umano ng kampo ni Albi Casino, ang sinabi ni Andy na nakabuntis sa kanya. Gusto na nga i-request na mga DNA test to us. I don't know if it's necessary kasi either way you put it, hindi maganda pagtuunan pa ng pansin kasi parang pinalalabas na my sister is a player or ano. Sa kabila ng pangyayari, sinabi ni Gabby na napatawad na nila si Albi. The whole family did. We accepted that the fact na my sister got pregnant and we're just all happy and excited for the baby to be born. Yun lang, positive lang sa amin. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Miss Universe fanatics, pati ang isa sa judges na si Lea Salonga, excited na sa coronation night ng beauty pageant. Abangan, estilo sa pagnanakaw sa mga customer ng isang kapihan na kuna ng CCTV. Lechon na may iba't ibang gaya, pinarada sa Davao del Sur. Interes sa mga antigong yaman ng bansa na pukaw dahil sa pinalabas ng GMA kagabi na Philippine Treasure. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.